Gustong bang bumili ng minivan? Hello mga kagala, sa video na to, i-review po natin yung isang product ng Multicab, yung Multitrack EFI 63. Marami pong builder ng minivan sa Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero dito sa probinsya namin, isa po yung Multicab sa builder. Yung kanilang unit, ito po, Multitrack. Pag nakita nyo po na Multitrack, yan po yung isang signature nila na kanila po yung minivan. So kung titignan nyo po or i-compare nyo itong minivan nila sa ibang mga builder, nakahawig po itong unit na to, itong EFI 63, automatic transmission sa DA64V ng ibang mga builder. Konting kaalaman lang, yung letter po dun sa DA64V tsaka yung DA64W, ang ibig sabihin po niyan, yung letter V, van, yung W ay wagon. Every van tsaka every wagon. Ang engine po ng minivan na to ay K6A 660cc, 3-cylinder, 12 valve. Ito po yung harap ng minivan. Kung titignan natin, halos pareha siya dun sa DA64V ng ibang mga builder. Ito yung kanyang front bumper. Tapos yung kanyang ilaw, yan, buo. Tapos, andito po yung kanyang signal light. Yung iba, yung mga wagon, meron pong mga fog light dito. Ito wala. Headlight lang tsaka yung signal light yung meron. Yung mga ganitong unit, merong 5 pinto. Dito sa driver, sa front seat, tapos 2 sliding door. Tapos yung sa likod, na pull up na pinto. Yan. Ito po yung kanyang loob. Ito yung kanyang dashboard. Itong mga unit na to, by the way, galing po ito ng Japan. Mga surplus. Kaya kino-convert po ito pagdating sa Pilipinas. Kasi sa Japan, yung manubela ay nasa kanan. Right-hand drive po doon sa Japan. So, kino-convert siya dito, nililipat sa kaliwa. Kaya mapapansin nyo po, itong ibang mga buttons ay baligtad pa. Yung mga sasakyan po natin, ang wiper ay nasa kabila. Tapos ito yung kanyang ilaw. Pero dito po baligtad. Ito yung wiper, ito naman yung ilaw. Hindi na po nila na ibaligtad yung switch ng ilaw tsaka ng wiper. So, baka malito lang kayo kung first time nyo po gumamit ng ganitong klaseng sasakyan. Naka-power window na rin po ito, pero dito lang po sa harap. Ito yung kanyang power window. Tapos yung kanyang side mirror, although hindi siya totally na motorized kasi ang gumagalaw lang po dito, itong mismong salamin. Hindi po kasama itong case na to. Sa ibang sasakyan kasi pati ito, nagfo-fold. Pero ang makokontrol nyo lang doon sa loob na button, itong salamin. So, pwede siyang taas, baba, tsaka left and right. Medyo minimal lang yung kanyang dashboard. Diyan makikita natin yung kanyang gauge. Sa DA64V, ganito po yung kanyang dashboard. Ano, speedometer lang, isa lang. Pero sa yung DA64W, tsaka yung DA17, dalawa na yung kanyang gauge. No? Makikita nyo na rin pati yung RPM. Tapos dito, nasa taas yung kanyang gears, automatic siya. Tapos dito naman sa baba, baka malito kayo kasi tatlo yung kanyang tapakan. Ito po yung park brake, ito yung brake, tsaka yung accelerator. Kadalasan po yung mga park brake ng mga sasakyan, yung handbrake, makikita po yan dito sa gitna. Pero itong unit na to, ang kanyang brake, park brake ay nandito sa baba. Meron na rin po itong dashcam tsaka reverse cam na nagre-record, nakaloop lang siya every minute. So tuloy-tuloy lang kanyang recording para just in case na kailanganin nyo ng footage, mada-download nyo siya. So dito po sa panel niya, huwag kayong matakot kung nakikita nyo po yung kulay pula na yan. Kasi yan po ay para sa airbag. Wala na po itong airbag, itong mga unit na to kasi nabuksan na yung dashboard niya. Kaya lagi pong nakailaw yung sa airbag. Itong temperature gauge, dinagdag na lang po ito para ma-monitor yung makina. Baka mag-overheat kasi walang indicator dito sa panel. Meron din po itong aircon, may AC din siya. Ang problema lang, hindi po umaabot yung lamig dito sa backseat pati doon sa likod. Pero malamig siya kung nandito kayo sa harap. Nandyan lahat ng mga blower. Para umabot yung ibang lamig or yung hangin doon sa likod, pwede kayong maglagay din ng fan. Yan, tapos i-connect nyo lang po doon sa battery. Dito naman sa likod, yung upuan niya, naka-captain seat. Pero kadalasan po sa DA64V, buo yung kanyang upuan. Pero ito magkahiwalay.
So para mo ma-fold ito, kailangan nyo lang i-unlock yung dito. Tapos ihihiga nyo siya. Then dito sa likod, meron nyo siyang hinihila. So hilain nyo lang siya. Tapos ilalapat nyo na dun sa sahig para pantay mula dun sa likod papunta dito. Ang nakita ko lang po na disadvantage ng ganitong klaseng upuan, yung magkahiwalay, hindi po siya totally flat dito sa flooring. Medyo mataas po itong upuan na naka-fold. Ayun o. Mataas siya. Tapos meron siyang siwang dito. Kaya kung hihiga kayo, mararamdaman nyo po yung bakanting space, medyo masakit sa likod. Ang pwede nyo pong gawin dito, maglalatag kayo ng rubber mat or plywood na pwede nyo i-flat dito para pag hinigaan nyo, tuwid yung likod. So yun yung disadvantage niya. Pero maganda naman dito, pwede siyang ganito. Pwedeng nakahiga yung isa, i-set up nyo na para higaan. Tapos yung isa, nakatayo lang na ganyan para kung meron kayong extra na pasahero, makakaupo pa rin. So meron silang advantage and disadvantage. Dito naman po sa likod, same din siya with DA64V. Yung kanyang glass, hindi siya nakasagad dito sa pinakagilid. Pero dun sa DA64W, nakasalamin po yan na buo. Sagad-sagad hanggang dun sa magkabilaan. Tapos, same din siya with DA64V. Meron siyang susian. Sa W kasi automatic na. Meron siyang switch dun sa driver side. So, buksan lang natin. So, ganito po siya kaluwag. Itong unit na to, meron pa pong upuan dito eh. Yan, nakalagay dyan. Naka-mount siya dyan na nafo-fold. So, pwede pang umupo yung dalawang tao. Inalis ko lang siya kasi ginamit ko siya sa travel. Tapos, dito na rin ako natulog. Kaya, kailangan maluwag yung space. Kaya, inalis ko muna yung dalawang upuan. Tapos, yung ganitong unit, ito ay naka-high roof. Mataas po yung kanyang bubong compared sa wagon type na medyo mababa. Tapos, pwede siyang lagyan ng roof rack. Ang bibili nyo lang po na roof rack, yung kinakabit po dito. Mas matibay po kasi ito compared dito sa ibabaw. Walang tibay po ito kapag nilagyan ng mabigat or tinuntungan nyo baka matupi yung bubong. Kaya yung advisable, dito siya iniipit sa gutter sa gilid. Itong gulong na to, stock niya pa. Ang size po nito, 165, 65. Tapos yung rim size ay 13. So medyo maluwag pa rin yung space. Pwede ka pang magpalaki ng gulong ng konti. Pero itong mga unit na to, ang ginagawa po ng iba, lalo na kung gusto nilang i-offroad, ang ginagawa po nila, nag-lift pa sila ng mga 2 to 4 inches para pwedeng kabitan ng mas malaking gulong. Pero ito, so far okay naman. Naka-stock lang siya yung taas niya. Pero mas mataas pa rin siya compared sa ibang mga sasakyan. Na-try ko na rin ipasok sa mga mabato. Wag lang masyadong malalaki, okay lang siya kasi hindi siya sasayad. Pero kung gusto niyo talaga ng pang off-road, pwede niyo pong i-lift para mapalitan niyo yung mga gulong. Ngayon pag-uusapan natin yung advantage pag sa multicab kayo bumili. Ito pong multicab, yung company nila, meron po yung mga branches sa Pilipinas, sa Cebu, dito sa Palawan, sa iba pang mga lugar. Ang maganda po dito, madali nyo pong madadala yung unit sa kanilang store para i-check kung sakaling may problema. Tapos, ang maganda rin po dito, pwede nyo makuha yung unit anytime, basta available lang siya. Ang isa lang na disadvantage, hindi po kayo makakabili ng unit na gusto nyo, yung kulay, yung design, kasi ready-made po yung karamihan ng unit nila. Pero ang alam ko po, pwedeng magpa-customize. Yun nga lang, medyo mas matagal ng konti compared sa mga available unit. May mga bago po silang unit, yung may mga snorkel na nakadesign siya na pang off-road. So sana ma-review natin in the future para makita nyo yung advantage ng mga ganong klaseng unit. Advantage naman sa mga ibang builders sa Davao, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, pwede nyo pong ipa-customize sa design at kulay na gusto nyo, na magre-reflect sa inyong personality, sa yung mga disenyo ng sasakyan na gusto nyo, pwede po nilang gawin. Ang isa lang na problema po doon, medyo matagal bago po ninyo makukuha yung unit. Minsan inaabot po ng 3 months hanggang 6 months, depende po sa dami ng kanilang ginagawa.
Kung meron pa po kayong tanong tungkol dito sa unit na to or gusto nyong bumili ng ganitong klaseng minivan, i-visit nyo lang po yung kanilang page, Multicab, Multicab Palawan, Multicab Cebu, or kahit anong branch po ng Multicab. Pwede kayong magtanong, mag-message sa kanila, at pwede rin kayo dun bumili ng unit. Banggitin nyo lang po yung When in Palawan para maka-avail kayo ng special discount sa mga unit nila.